Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong sinabi ni Representative Nograles tungkol po sa mga fake news, no? At ganun din po yung detained, nakakulong na Chinese spy na nagsiwalat sa pamamagitan ng isang dossier na si Gu Wuping ay isang Chinese spy. So siguro naman kilala nyo na kung sino si Gu Wuping. Yan po ay also known as si Alice Gu, yung suspended o wala na mayor ng Banban, Tarlac. At ganun din po, meron pong sinabi si Alice Gu, parang yung kanyang magic word na kung saan maari tayong maawa sa kanya, makonsensya tayo, no? Yun lang po, no? 3 article, 2 sa Philstar Global at isa sa Politico. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Meron pong nag-share ng blessings si Miss Lani Ayers saka si Ate Beth M. Nakapost na po yan sa ating community. At ganun din po, salamat sa lahat ng nakakasama natin na regular sa ating video premiere at sa ating live stream. No? Nakakatuwa po yung ating live streaming, no? Na very engaging. Okay, special shout out to all OFWs sa mga men and women in uniform. No? Special shout out din kay Kai, kay Elora at kay Tita Aurora. Okay, so simulan na natin to para hindi po tayo humaba. Si Miss Beautiful Girl, si Representative Migs Nograles. Sabi po sa Politico, Migs Nograles warns versus fake news blitz. Yung fake news blitz, yung mga surprise attack, no? Lawmakers probing OBP budget, pogos targeted by trolls. So sabi nga po ng isa nating kaibigan, na base sa kanilang pagkakaalam na activated na po ang mga trolls ng mga Duterte. No, naalala nyo, ang latest na paninira nila, pagpi-fake news nila, ay yung isang lapel pin, no, na sinasabi nilang inabot daw sa Pangulo, yun daw po ay pinagbabawal na gamot. Pero dinibang na po yan ng PCO through Cesar Chavez, yung po ay hindi ipinagbabawal na droga. Kaya yung mga yan, dapat panagutin yung mga yan no? Yung mga trolls ng Duterte, mga vloggers, influencer nila na nagpapakalat ng kasinungalingan. Paano? Yung amo nila sinungaling. Hindi makaharap sa mga hearing, lalo na si Pusit, no? Dinadaan sa social media. Ito po sabi ng article na ito. House Deputy Majority Leader and PBA Party List Representative Margarita Nograles warned the public against fake news and disinformation aimed at discrediting lawmakers who have scrutinized the office of the Vice President budget and are investigating illegal POGOs operation and their connection to EG case during the previous administration war on drugs. So ang tanong dito, sino ang nagpopondo nitong mga trolls na ito? Hindi naman siguro gagawa ito ng mga fake news kung hindi ito nababayaran. Sino ang nasa likod nila? Di ba? Ang laking pera po niyan. Ito ba ay pondo ng China? Kasi malaking pondo po ang inilalaan ng China sa disinformation campaign nila, no? At ginagamit yung mga didilis, yung mga didisit na mga bobo at tanga. Nograles noted a resurgence of fake news peddled by the so-called internet influencers. And booed by troll farms and all over different social media platforms. Huwag po tayong basta maniniwala sa mga nakikita natin online. Dapat natin alamin ang katotohanan at suriin ng mabuti ang mga impormasyon na ating natatanggap. Yun po yun. Tama po siya. Maging mapanuri. Huwag kayong basta-basta maniwala sa mga gagong mga vloggers, influencer ng didilis. Tulad ng mga nandyan na ikinakalat nila yung video na inabot nga sa Pangulo. Di ba? Bentang-benta sa inyo. Kasi pare-pareho kayo. Pag naniwala kayo sa kanila nang walang pagsusuri, no? Wala nga ang konteksto sabi nga nila Walang konteksto. Anong konteksto nila? Wala, bokya. Anong gagawin? Paninira lang.
Tapos yung iba na mga kakampi nila, di umano, ito sa akin, opinion lang na ano ka lang to, sumagi sa aking usipan. Yung mga badidap, tumalon na daw. Babalik na daw sila sa administrasyon. Kasi inapi-api daw sila ng kampo nila, ng mga didilis. Hindi sila binigyan importansya. Sila daw ang nagtatrabaho. Sa akin, palabas lang yan. Kasi sirang-sira na yung kampo nila. Ang gusto naman nila ngayon, siguro estratehiya nila yan para sirain ang mga vloggers, influencer ng administrasyon. Kasi tayo, buo pa. United pa rin. May prinsipyo pa rin tayong pinaglalaban. Naninindigan tayo sa pinaglalaban ng gobyernong ito. Naniniwala tayo at nagtitiwala tayo sa pumunuang Marcos. Pero sila, nandun sila Kasi gusto nilang iupo yung kanilang reyna ng pusit. Pusit ang utak Di ba? Bubo. Tapos tayo ang guguluhin. Di ba? Yun yung pinapakita ng isang vlogger Kaya sabi ko na nga lang sa inyo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Wala akong pakialam kung kaibigan mo yan. And what have you done? What did you do during those years? They are ridiculing, debasing the first family, the first couple, and even the speaker. What have you done? And you even surrounded yourself with those didilis. Pinaglalaroan lang tayo, kaya mag-ingat kayo. Maybe merong misyon itong dalawang badidap na ito na kunwari tatalon. Baka ala-alis guo lang yan. They want to destabilize yung mga vloggers na united na sumusuporta sa gobyernong ito. And probably hihikayatin kayo na maniwala sa kanila at baka ito ay troll ni Amy Marcos. Kayo kasi, basta na pag-usapan na, Marcos, sige, okay na. But remember, we can forgive, but we will never forget. Yan ang tandaan ninyo. Baka hindi nila alam yun. Dinigyan ko ng 2 proverbs. Sabi nga nung kasama natin sa LS kanina, yung mga old proverbs na yan, totoo yan. Di ba? Kaya sabi rin ni Migs Nograles, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin online. Di ba? Kosi-kosi sila. Hindi nyo alam, patibong yan, pinaglaruan tayo. Ikaw kayo dyan sa Duterte, ako dito muna sa Marcos. Tingnan natin kung sinong mas malakas. Natalo yung mga didilis. Takbo na kayo dito. Welcome to the fold, mga prodigal badidas. Mga prodigal badidaps. Yun ang tawag sa inyo. Kayo nga, hindi nyo alam kung ano kayo Yan tawag ko sa inyo, it. Mga it. Magalit kayo kung magalit kayo. Basta sa akin, wala kayong prinsipyo. Wala na kayong kredibilidad. Ganun lang yun. Nograles encouraged the public to be responsible consumers of information, noting that the spread of fake news often happens when individuals share unverified content. As citizens, it is our duty to be careful in sharing information. Just one click can spread falsehood that will cause confusion. Tama, parang yung ginawa ng pambansang loyalista, si pambansang di umano, si Kupal. Duwag na duwag namang sabihin kung ano yung sinasabi niyang pulburon. Kung ako ngayon, didemanda ko yan. Sige, patunayan mong pulburan yung hawak ko. Patunayan mo kung pulburon yan. Di ba? Demanda mo. Kung di niya mapatunayan, Your Honor, pwede ba tusok na lang sa kanya yan? Tapos quits na kami. Ganun lang. Di ba? Quote, matagal na akong biktima ng fake news at patuloy na binibiktima. Nakakalungkot na ang mga opisyal na nagtatanong at tumutulong sa ating bayan ay ginagawa ng kwento at sinisiraan. Lahat ng ito ay pawang fake news. Nograles emphasized the importance of distinguishing fact from fiction, noting that fake news has the potential to mislead the public and damage the credibility of well-meaning officials. So sabi niya dito, several lawmakers, si Abante, ginawa nila yan.
Kung ano-anong pinalabas nilang mga larawan sa kanilang mga social media pages. Lalo na si Stella Kimbo. O nung siya ang nagsalita na binawasan nila yung pondo ni Pusit, ginawang 733 million, ay kung ano-ano nang nilabas nilang mga kung anong mga kasiraan kay Stella Kimbo. Pero yung kay Manuel, wala akong nakita kasi hindi man ako nakasubaybay dyan sa hitad na yan eh. Galit ako dyan eh. Dahil di ba inakusahan niya si Pangulong Bongbong Marcos na siya daw ang nagpapatapatay sa mga lehitimong mga mamamahayag. Wala naman siyang ebidensya. O di ba fake news yun, Nograles? Ba't di mo kinumpran si Manuel? Di ba? Nograles said these attacks are part of a wider effort to shift the conversation away from the critical issues at hand. The lawmakers emphasized that those facing scrutiny should answer in the proper forums instead of resorting to social media. If there are questions about irregularities and mismanagement of public funds, they should be answered in the proper forum, not on social media. We should not fall prey to propaganda and false information. Correct. Nograles reiterated her commitment to fighting misinformation, adding that social media platforms should also take responsibility for preventing the spread of fake news and encouraging everyone to do the same. The spread of fake news undermines our democracy. We must unite to fight it and protect our institution. The problem is how you gonna fight it. How you gonna stop it. Are you willing to pursue all those mga bloggers and influencers na nagpapakalat ng fake news, ng disinformation? O tulad na lang yung pambansang loyalista, sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Yung kasamahan nga nating si Chris Ulo, galit na galit dun eh. Ano gagawin mo next Nograles? Kasi sabi mo, nire-reiterate mo that you want to fight this misinformation. Anong gagawin mo? 'Di ba? Kaya mo bang ipatawag? Dapat magkaroon kayo ng pagpapatawag, hearing diyan sa mga 'yan eh. Wala bang committee na about that public information? Dapat ipatawag niyo yung mga vloggers, influencers na mga 'yan para po maturuan sila ng leksyon. Patawag nyo, 'di ba? Magpaliwanag sila. Ewan ko na kung darating sila. Tiyak yan, magpupuntahan yan kasi duwag ang mga yan eh. Duwag silang ma-show cause order. Bakit hindi yan ang gawin ninyo? One of the ways to fight this disinformation and spread of false news and information. Di ba? That's about time. Dapat yan din ang hinihiring ninyo. Kasi sabi mo, kung mag-spread yan, what does it do to the country? Lalo na dun sa sinisiraan. Di ba? Wag lang yung puro daldal. Isang malaking threat din yan, lalo na sa buhay ng tao, nasisira ang buhay ng tao dahil dyan. Tama, mali. Punta naman tayo dito ngayon sa ulat ng Philstar Global. Alisan natin si beautiful girl. Pupunta tayo dito sa isa, pretty woman. Di ba? Pero unahin natin itong isiniwalat pa nung detained Chinese spy sa Thailand, si Xie Xinjiang. Kasi 'di ba nung una, meron siyang dossier na itong si Gu Yuping ay isang Chinese spy. Pero sa Senado, sinabi nila na si Alice Gu ay si Gu Yuping. Hindi po mapabulaanan yun ni Alice Gu eh. Pakita mo na hindi ikaw, patunayan mo, dapat may dokumento ka rin na hindi ikaw si Gu Yuping. Wala kang pinapakita eh. 'Di ba? Ngayon, may siniwalat ngayon itong isa pa, si Xie Xinjiang. Ang sabi niya, detained Chinese spy says espionage work to Philippines began in 2016. Sino ang presidente during that time? After ba ni Noynoy, nandun na siya? O before? Di ba? Alam nyo naman, after ni Noynoy, sino? Basahin natin. Chinese spy Xie Xinjiang, currently detained in Thailand, and fighting repatriation to China, claimed in Al Jazeera documentary that he began his spy work in the Philippines in 2016 while evading Chinese authorities who had ordered his arrest for illegal gambling. He said his recruiter vowed to arrange the dropping of his criminal case if he accepted the intelligence work. Parang na-blackmail din siya. So wala siyang gusto niyang ayaw niya palang ayaw niyang maibalik sa China para panagutin siya sa illegal gambling. Kaya tinanggap niya yung offer. Pero sino nag-offer? Di yung Ministry of State and Security. Di ba? Kaya sabi niya, nag-spy na ako noong pang 2016 sa Pilipinas. Eto pa yung isa niyang bombshell, mga kababayan, sa Pilipinas Today.
O, tingnan nyo po yung larawan na yan, ha? Galing po yan sa Pilipinas Today, ha? Na FB page. Sabi niya, Chinese spy Xie Zhuang o Xie Xinjiang I attended state dinner of Duterte for Xi Jinping. O, kailan yan? Nung nag-throw in ng state dinner si Duterte, inimbatahan niya si Xi Jinping sa Pilipinas noong November 2018. Ayan, o. The picture will not lie. O, nandyan siya, o. Pinakita niya pa, o. Diba? Ipinakita rin ni Xie ang kopya ng imbitasyon ng Malacanang sa kanya, subalit ang nakalagay na pangalan sa dokumento ay Tang Kian Kai. O parang tang ina mo. Ganon, o. Tang ina mo. Ganon. Diba? Hindi na lang yun yung pangalan na binigay sa'yo eh. Tang ina mo. O, inchik pala yun. Ayon pa sa ulat ng Al Jazeera, nakuha ni Xie ang Cambodian name sa tulong ng Ministry of State Security ng China kung saan siya konektado di umano bilang spy. O, ayan ha, kita nyo, umattend pa siya ng state dinner din di ganun. Ang ginamit niyang pangalan ay Cambodian. Oh, nako, talaga to. Dapat ang pangalan mo na lang eh. Tang ina mo. O, ganun. Di ba? O, pasok naman tayo dito kay Alice Gu. Nako, si Alice Gu talagang lumabas na ang kanyang, hindi niya na mapagilan talaga mga kababayan. Si pretty woman walking down the street, oh pretty woman. Maglalaban sila ni beautiful girl wherever you are. O sige, kanino kayo kakampi ha? Kay pretty woman or kay beautiful girl? Naku, ang picture naman dito ni Baterna. Oh, ang ganda naman ni Baterna. Oh. Kay Baterna na lang ako. O, di ba nandiyan si Baterna sa picture? O, tingnan niyo po. O. Ayan si Baterna, oh, nasa kanan ni Alice Gu. Oh, galit na galit si Alice Gu. Oh. Ano ang sabi ni Alice Gu? Yung kanyang password. I am not a spy. I love the Philippines. Hindi po ako espiya. Mahal ko po ang Pilipinas. Huwag niyo po akong ibalik sa China. Mayayari ako doon. Yari ka talaga pag binalik ka ng China. Oh, ito ang sabi ng balita. The usually calm and collected Alice Gu seemed to have lost her cool. Cool ka lang. Uminom ka ng Kool-Aid. At a House of Representatives Quad Committee hearing on Friday as she was confronted with allegations raised in a documentary by a self-confessed Chinese spy that she had worked for Beijing's intelligence and security services. Shown a portion of documentary by foreign news outlet Al Jazeera, Chinese spy Xie Xinjiang, the dismissed mayor became visibly agitated and vehemently denied knowing Xie. As if she knew Xie Xinjiang, ang sagot ni Alice Gu, she started squirming in her seat and replied, I don't know him. And I hope, Your Honor, Mr. Chair, I can get the details. I want to file a case. I don't know him. Oh, ito. Ano ang sabi dyan ni Almario eh? May sinabi si Almario eh. No, kasi pinagtulungan ni Almario at ni Nograles yung magjowa si Alice Gu. Si Almario ang nagpakita ng video ng Al Jazeera. O, ang sagot dyan ni Almario sa request niya yung magpapile daw siya ng kaso. Ma'am Alice, paano mo kakasuhan? Nasa Thailand yon. Tapos sabi naman ni Almario, ano daw po ang mabibenefit nung si Xie Xinjiang at bakit niya sinabi na ikaw ay spy? Ano ang sabi ni Alice Gu? I think it's better for you to ask him. He was the one who released that video so he knows what benefits he will get. Definitely, I am not a spy. Galit na galit. Sa Tagalog, sabi niya kay Mix Nograles, mas maganda, tanungin mo siya. Siya ang naglabas niyan eh. Sabi niya, kung ano ang makukuha niya, o nga naman, ano makukuha niya? Sasabihin ba ng Pilipinas sa Thailand, hoy, pakawalan niyo yan kasi sinabi niyang spy si Alice Gu. Definitely, hindi po ako spy. Sigurado po yun. O, sabi niya. Ngayon, dahil nakita ni Nograles na galit na, sabi niya, okay, relax ka lang. Why are you so hungry? Ay, ang hungry. Why are you angry? Sabi niya, hindi hungry. Kumbaga, sabi ni Nograles, kalmate.
kalmate. Di ba, Ate Maite? Kalmate. Relax. Slow down. Kalma ka lang. Ano ang sabi ni Alice Gu? Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas. Uy, maawa naman kayo. Sinabi niya na, I love the Philippines. Baka maging brand ambassador siya ng DOT, di ba? Love the Philippines. Sira ulo kasi tong DOT na to eh. Yan tuloy, ginamit tuloy ni Alice Gu. Yung love-love ninyo, sabi niya, I love the Philippines. Di ba ganyan yung sinasabi ng mga turista na mga iba? Why have you come to the Philippines? I love the Philippines. Di ba, Suset? Pilipino po ako. Hindi po ako spy. Really? Sige nga, kwento mo nga nung kabataan mo. Sige, magkwento ka nung grade 1 ka. Anong may kakwento mo, Alice? Lumaki po ako sa farm. Teacher ko po si Miss Robilin. Ano pa? Marami na po akong natulungan sa pagpa-farm. Oo. Andun po si Kapdong, kasama ko. Si Hattori, kasama ko. Nagpa-farming po kami. Teacher po namin si Miss Robilin. Ang sakit sa ulo. Di ba? Go went on explaining her citizenship, but she was cut short by Nograles, who noted that she was very defensive and that her actuations were showing something. Nahalata siya. Defensive di ba? Kung talagang hindi ka spy, dapat naglabas ka ng mga ebidensya. Di ba? Para matapos na ang lahat, Alice Go. Para sabihin namin, sige, Pilipino ka talaga. Di ba? Go also denied Shei's allegation that he was asked to fund the election campaign of a Gu Huping, which based on records obtained by lawmakers is a Chinese name of a former mayor. Sabi ni Alice Gu, this is unfair for me. I don't know him and I never asked for campaign funds entirely. I never asked for campaign funds during my campaign period. Akala ko during my period eh. Wala po akong pambiling pasador kaya nanghingi po ako ng pambili sa kanya. Galit na galit si Alice Gu. I love the Philippines. Yes. What can you say about the Philippines? I love the Philippines. Di ba? Tawanan na lang natin si Mayor Alice Gu. Oy, Mayor, what can you say about the Philippines? I love the Philippines. I am not a spy. Sige, magkwento ka nung kabataan mo. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Teacher ko po si Miss Robilin. Anong grade mo sa math? Tinuruan po ako ni Miss Robilin. Putik, hindi rin alam. Walang alam mga kababayan eh. Paano ka maniniwala? Maski na mag-iiyak ka dyan, magmaalaala mo kaya ikaw dyan, Alice Gu. Hindi ako satisfied. Paano mo ako masasatisfy? Magsabi ka ng katotohanan kasi, nahuli ka na may dossier na. The dossier will not lie, no? Na intelligence report ka na rin na ikaw si Gu Yuping, ang nanay mo ay si Lin Wenyi. No? Ngayon, patunayan mo sa amin na ikaw ay hindi spy. Alam mo ba, Alice Gu, kalat na sa international community, yung pagmumukha mo na ikaw ay isang spy. Ngayon, nilaglag ka na ng China, hindi ka nila aariing ikaw ay kanila kasi mayayari sila. Pero si Xi Jinping, inaamin niya na kayo ay pinakalat ng Ministry of, yung whatever, huklabos ng Ministry ng Inchik. Di po ba? Kaya mag-iingat tayo. Marami pong mga spy, mga kababayan. Ha? Okay? So, yan lang po. No? Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Si beautiful girl Representative Migs Nograles, may babala po sa mga netizen. Huwag basta-basta maniwala sa mga fake news na pinapakalat ng mga trolls. Hindi niya binanggit kung kaninong mga trolls, pero sa akin pong opinion, yun ay trolls ng mga Dutertes. Okay? At yung ang si Xi Jinping ay may bombshell na naman. Umattend siya ng state dinner para kay Xi Jinping ni Duterte. Nandun siya. At sinabi niya
Matagal na siya nag-i-spy sa Pilipinas, 2016 pa lang. At si Alice Go nagdidiwara, galit na galit. Ang sabi niya, I love the Philippines. Oh. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.